Ikaw ay aming sinasamba, ikaw ay aming pinapupurihan, ikaw ay aming dinadakila, O Diyos na makapangyarihan. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty, mighty name, and everybody say, Amen. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Ephesians. Ephesians chapter 3, verses 14 to 21. Mga taga-Efeso, Kabanata 3, talatang 14 hanggang 21. Ephesians chapter 3, verses 14 to 21, pinamagatang mga kaisipan mula sa mga taga-Ephesian. Babasahin po natin ang sagutan, ang kanyang salita. Sa akin po ang 14, sa inyo po ang 15 hanggang first slide sa akin, sa inyo ang pangalawang slide, hanggang matapos po tayo sa huli, babasahin sabay-sabay. Verse 14 and 15 says, For this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, So that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Praise God. Bago ka maupo, kung may ka ng dalawa katao, sabihin mo, ang ating Diyos ay tumutugon sa mga panalangin. Praise the Lord. Mahalaga po nating tanggapin na ang ating Panginoon ay buhay. At dahil siya ay buhay, siya po ay tumutugon sa ating mga prayers. Ano man ang iyong request, maaring yan ay personal, maaring yan ay pang-family. Ang Panginoong Diyos ay nakikinig po sa ating prayers. Katunayan po niyan, nakabayad na po tayo sa ating lote. Yung dalawang lote, mga kapatid, ay fully paid na. Yung una, nabayaran last year, pero yung ngayon, yung another 300 ay nabayaran natin kahapon. Sa makatuwid, ang Panginoon ang nagsusupply ng ating pangailangan. Sa totoo lang, ang ating pong naipon ay 200,000, pero meron pong nag-advance ng kanyang tithes, kaya nakumpleto po yung 300,000 na bayaran natin po sa may-ari. Kasama na po doon yung 10,000 earnest money nung recipient po ng lupa. Kaya ang Diyos po ay matapat, ang Diyos ay mabuti. Amen? Ang ating pong pag-aaral sa umagang ito ay hango sa aklat na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Sabi natin, siya ay nakakulong at sa kanyang kulungan, mga kapatid, siya ay sumulat ng mga mahalagang sulat na ito sa mga kapatiran. Kasama po dyan yung sulat niya kay Philemon, sulat niya sa mga taga-Efeso. At ang emphasis po ng chapter 3 na ito is for us not to lose heart. Huwag mawala ng loob. Yung mga kapatid sa Efeso, maraming pinagdadaanan, maraming problema. Pero ang kanyang emphasis sa aklat na ito ay hindi sila mawala ng loob. Hindi sila manghina. Na kahit si Pablo nasa loob ng kulungan, ang Diyos po ay hindi nakakulong. Kahit ikaw, mga kapatid, ay mayroong pinagdadaanan na problema, pero ang Diyos natin ay malaya, kumikilos, gumagawa para sa iyo at sa katahin mo. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Another emphasis ng aklat na ito is for us to be strengthened. Mapalakas. Tayo ay lumakas, lumago spiritually sa kapangyarihan ng banal na espiritu na nagpapalakas sa atin. Pangatlo na in-emphasize dito, mga kapatid, is for us to understand, maunawaan po natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At isa pa, for us to recognize, kilalanin natin na ang Diyos kaya niyang gawin anumang bagay sa ating buhay. More than what you ask
Ano man ang iyong inihiling, more than that. Ano man ang iyong ini-imagine, more than that, ang kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Sa makatuwid, sa mga sulat na ito ni Apostol Pablo, ay hinahayag niya ang kanyang malalim na burden para sa pagkakaisa ng mga sumasampalataya. Kasama na tayo dyan, mga taga-tagas. At ito pong radical grace, say that word, grace. Biyaya ng Panginoon na ini-extend sa lahat ng mga bansa. Ini-extend ng Panginoon not only para sa mga Hudyo, kundi sa mga Hintil, kasama ang bansang Pilipinas. At ang kanyang prayerful desire, nais niya para sa iglesia, for them to grow strong. Lumago, maging malakas sa espiritu at sa pag-ibig. Dito sa atin, yan din po ang prayer sa atin ng apostol na ito, na tayo po ay lumago sa ating paninindigan, sa ating pananampalataya, na ikaw at ang katain mo maging matatag, maging matibay. Dumating man ang problema, hindi natitibag. Somebody say, thank you, Jesus. Ano ang mahalagang bagay na nais nating i-emphasize ngayong umaga na dapat nating tandaan at ipamuhay araw-araw? Una, yung prayer. Everybody say prayer. Napakahalaga po ng panalangin sapagkat ang hininga ng isang mananampalataya is prayer. Kapag ikaw ay may problema, nananalangin ka. Kapag ikaw ay may selebrasyon, nakagraduate ka, meron kang tagumpay, nananalangin ka, nagpapasalamat ka. Kung ikaw ay may sakit, o kaya merong pinagdadaanan ang iyong mga mahal sa buhay, nananalangin ka. Ganyan po kahalaga ang panalangin, sapagkat ito po ang ating koneksyon sa ating Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Pangalawa, yung tinatawag nating purpose. Say that word, purpose. Layunin. Ang ating buhay ay merong layunin. Ang iyong mga pagpupunyagi ay merong layunin. Ang iyong pagdating, ang iyong pagpunta, ang iyong pag-alis, merong layunin. At ang iyong pag-stay sa sanlibutan na ito, na ikaw ay buhay pa, meron ang Diyos layunin para sa iyo. Somebody say, thank you, Jesus. Kapag wala kang purpose, walang saysay ang buhay. Useless, pointless, lifeless ang buhay na walang layunin. Pangatlo, ini-emphasize dito yung provider. Everybody say provider. Ito yung divine providence. Ang Panginoon po ang ating provider. Ano man ang iyong hinihiling, ano man ang iyong kailangan, tandaan mo, tandaan nating lahat, ang Diyos po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Sabihin mo sa katayin mo, tatandaan ko yan. Dito sa verse 14, ang sabi diyan, for this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. Ako ay naninikluhod. Ako ay nananalangin. Ako ay sumasamo. Kanino? Sa Diyos. At kung meron kang lalapitan, ang Diyos na makapangyarihan. At ang prayer na ito ni Apostol Pablo is not only for the Ephesians, but also for the Tagasians. Mga taga-tagas. Taga San Jose, taga Camarines Sur, taga Bicol, taga Pilipinas. His prayer is for us to become strong. For our strength. Say that word, strength. Ano ang sabi sa 16? I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Na ikaw ay palakasin, na ikaw ay patatagin, na ikaw ay pagtibayin. Ang gandang prayer na hindi mo pinagpipray ang iyong kapatid na siya ay mabulhot. Hindi mo siya pinipray na malugi ang kanyang tindahan. Ang prayer mo na siya ay maging matibay, maging matatag sa kanyang nag-iisang buhay. Nawa, mga kapatid, ganyan din ang ating prayer. Na hindi lang tayo nagpipray for extension yan, kundi ang prayer natin, yung pinagmulan, yung may-ari ng lupa. Panalangin natin ang kanilang health, ang kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ang Diyos ang bahala na humipo sa kanilang mga puso. Noong una, ayaw niyang ibigay, pero nag-decide na prayer ang dahilan. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Take your seats. For our strength. Para tayo po ay maging malakas. Gayon din ang sinasabi sa Philippians chapter 1, verse 9 to 11. Ano ang prayer dito na binanggit ni Apostol Pablo? Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at malalim na pagkaunawa upang kayo'y maging malinis at walang kapintasan sa araw ni Kristo. Napakaganda ng kanyang panalangin para sa kanyang mga kapatiran, sa kanyang kapwa, na sila ay maging malinis, na sila ay maging perfect, matuwid, banal, at ang kanilang pag-ibig ay lalong sumagana. Kapag umaapaw ang iyong puso sa pag-ibig, mga kapatid, lagi kang masaya. Bakit? Sapagkat ang iyong puso ay nag-uumapaw. At yung pag-apaw na yon, mga kapatid, naapektuhan ang iyong katain, naapektuhan ang iyong pamilya, ang iyong simbahan, at ang iyong susyudad. Kaya ito ang ating prayer din dapat sa ating mga mahal sa buhay. Na sila ay pagpalain ng Panginoon, ingatan, palakasin ng Panginoon. Sapagkat kung ano ang iyong nirelease, sabihin niyo ano yon? Yun din ang babalik sa iyo. Sa ating prayer, ang Panginoon nagbigay ng example o halimbawa sa Matthew 6. Ano ang sabi diyan? Our Father which art in heaven. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ang prayer, hindi yung pag-personal lang. Take note of the word Our Father. Ama namin. Dinadala mo yung kasama mo. Kadamay, hindi lang, ako Lord, pagpalain mo po ako, pagpalain mo po. Bigay mo po ito sa akin, ito para sa akin. Hindi lang yun. Ang prayer ng Panginoon na tinuro sa atin na pattern sa Matthew 6 is for us to pray also for the other people, that we represent other people, na lumalapit ka sa Panginoon, nananalangin ka, not only for yourself, but for the other people around you. Kaya lang sabi, Our Father, give us this day. Oh, tingnan nyo ang kanyang terminologies na ginagamit. Kapatid, tanong ko sa iyong pananalangin, ano ba ang focus? Personal ba? Sa iyo ba? Individual ba? O para sa lahat? Para sa lahat dapat. Kasi kung ano ang inirelease mo, yun din ang darating sa iyo. Sabihin mo sa katayin mo, tatandaan ko yan. So for us to become strong, for us to be strengthened in love, in peace, in spirit, by the power of the Lord. And another thing in this prayer is not only for our strength, but for our development. Ano ang sabi diyan sa 17? And I pray that you being rooted and established in love. Malalim, nakatanim, matatan, hindi natitibag. Deeply rooted. Kapag ikaw ay malalim sa pananampalataya, kahit anong lakas ng unos, kahit yan ay malakas na bagyo, malakas na hangin, yan po ay hindi natitibag sapagkat ang kanyang roots, ang kanyang ilalim ay masyadong nakakabit sa ilalim. Deeply rooted. Established na established. Pero kung yan ang pananampalataya na nasa ibabaw ng batuhan, madaling nadadala. Yung seed nag-grow, pero dahil yaon sa batuhan, madaling nalalanta. Pagdating ng pagsubok, umaayaw na. Sabihin mo sa katayin mo, praise God, nandito ka pa. Sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 12 to 13, ang prayer dito ni Paul ay, naway paramihin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Paramihin, padakulon, pasaganain. Sino ang magpapasagana? Si Lord. Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang nagbibigay. Siya rin ang nagtatanggal. Pasaganain ang pag-ibig sa atin, sa isa't isa, at sa lahat ng mga tao. Hindi lamang pasaganain, hindi lamang paramihin, kundi patatagin ang inyong mga puso. Kung medyo nagtitipay-tipay pa sa tuyong mga faith, mga pananampalataya, meron pa tayong pagkakataon na lumabog. Time to grow in faith. Ang Panginoon naman, matapat. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Minsan, nararamdaman mo parang hindi kasama ang Diyos, pero ang totoo, nandiyan ang Panginoon. Pakiramdam mo lang yun. Hindi ka dapat nakabatay sa iyong pakiramdam. Do not base your faith on your feeling. Dapat nakabatay sa pananampalataya.
At kung gusto mong sumaya ang Diyos, manampalataya ka. Bakit? Sabi sa Hebrews, without faith, it is impossible to make Him smile. Imposibleng ang Diyos ay sumaya kapag walang pananampalataya. Lahat ng sumasampalataya, magsabi, thank you, Lord. Thank you, Lord. Romans 15 verse 13, ang sabi dito sa kanyang prayer, naway puspusin kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan upang kayo'y umapaw sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang tindi ng kanyang prayer dito. Ang prayer niya hindi lamang masuplayan, kundi puspusin. Filled with the Holy Spirit. Hindi lamang puspusin, umapaw. Dumami, dumaloy. Ibig sabihin ng umaapaw, naapektuhan ang iyong katabi. Naapektuhan yung family, naapektuhan yung iyong society. Dahil sa iyong pananampalataya na pinagpapala, ang iba ay tinatamaan ng biyaya. Hindi lamang para sa iyo, kundi para sa madla. Napakaganda na tayo po i-practice natin dito sa Tagas. Na tayo po ay nananalangin lagi para sa ating mga kapatid. Nasaan man sila, ano man ang kanilang pinagdadaanan, ang iba may sakit, ang iba may karamdaman, ang iba ay nandoon sa bahay, nagpapahinga dahil sa advice ng kanilang doktor. Pero ang mahalaga, ikaw ay merong concern sa kanila. Si Jesus Christ, sa John 17, nanalangin para sa kanyang mga disipulo. Hindi personal yung kanyang hiniling, kundi para sa mga disciples na sila po, mga kapatid, ay maging matibay, magkaisa, katulad ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Yun ang prayer ni Jesus. Ang ganda ng prayer ng Panginoon. Hindi lamang yung disipulo ang kanyang pinag-pray sa John 17. He also prayed for us. Sabi niyo po bakit? Sapagkat ang prayer ng Panginoon, Lord, sabi niya sa Ama, hindi lang sila yung pinapanalangin ko, pati yung iba pa ng sumasampalataya at sasampalataya. So in other words, ang Panginoon, sakop niya lahat. Pinag-pray niya, hindi lamang ang kanyang mga tagasunod, kundi yung mga darating na generation, darating na mga sasampalataya pa sa Panginoon, pati sila kasama sa pinag-pray ng ating Panginoon. Somebody say, thank you, Lord, talaga. Sabi nga ng isang salawikain, ang taong marunong lumuhod sa panalangin, ano man ang hamon ay kayang harapin. Kahit mabigat ang pagsubok, kahit matindi ang problema, kapag ikaw ay marunong lumuhod sa panalangin, kayang harapin anumang pagsubok na darating. Somebody say, Hallelujah. Maging sa prayer ni Daniel, ang prayer din ni Daniel, ganun din. 3 times a day, nananalangin siya para sa government, para sa mga tao na kanyang kasama sa Israel. Gayahin po natin ito, sapagkat kung ikaw ay marunong lumuhod sa panalangin, kahit anong dumating, kaya mong harapin. Amen? Pangalawa, aside from the word prayer, binanggit din dito yung kanyang purpose. Say that word, purpose. Layunin. Mahalaga ang tao merong layunin. Ang iyong pag-aaral, ang iyong pagpasok, ang iyong paglabas, merong layunin yan. Ang iyong pagpupunyagi, nais mong marating ang isang bagay, meron kang purpose, meron kang layunin. Sapagkat ang purpose, nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Kapag hindi mo alam ang iyong purpose, useless, pointless, lifeless ang buhay. Kinakailangan alam po natin kung ano ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Dapat alam po natin kung ano ang layunin ng Panginoon. At narito ka upang siya ay paglingkuran, upang siya ay sambahin na kilain. Upang ang iba ay mabahaginan ng pagpapalang galing sa Diyos na makapangyarihan. Ano ang layunin? Verse 17 ang sabi niya, so that, ito po yung purpose, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Upang ang Panginoon ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang Panginoon ay hindi lamang natin kasama, kundi siya ay nakatira. Sabi mo sa kanta, He is in the residence there, di ba? Joy is the flag that you fly. Ang Panginoon ay nakatira dyan. Sabi sa Corinthians 3:16, know ye not that your body is the living temple of the Holy Spirit? The Holy Spirit dwells in you. Kaya saan ka man makarating, ano man ang iyong ginagawa, kasama mo ang Diyos.
Although, pakiramdam mo minsan, wala kang kasama, nag-iisa ka, nanghihina ka. Pero ang totoo, kasama mo ang Diyos. Feeling mo lang yun. Huwag kang umasa sa feeling. Umasa ka sa iyong pananalig. Sapagkat ang pananampalataya, ang batayan. Why? Because faith is the assurance of things you hope for. Yan ang resibo ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi pa dumarating, pero alam mo na nandiyan yan. Na alam mo na mag-i-extend ka dyan. Alam mo na mayroong mga darating na mga projects dyan. Wala pa, pero nakikita na ng iyong pananampalataya. Somebody say, thank you, Lord. For Him to dwell sa atin, na ang Panginoon ay madirahan, na ang Panginoon ay ating maging kasama araw-araw. Sabi sa Revelations 21 verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Siya ay naninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Panginoon, kasama natin. Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Pero ang tanong, masaya ka ba na ang Diyos ang kasama? So iba kaya, grabe nga, naraniyon yan sa kagurangan. Pero kaya na, iilawan nga yan sa kuya nga. Maraot na pag gibo-gibo. Habo siya makimadawal sa mga taong banal-banalon nga, naiilawan na yan. Mga kapatid, sinasabi ng banal na kasulatan na ang Panginoon ay kasama natin ngayon, tayo ay naninirahan sapagkat ang kanyang paninirahan, ang Panginoon ay nananahan sa ating mga sumasampalataya sa kagurangan. At siya ang magiging Diyos mo at ikaw ay magiging bayan ni Kristo. Ezekiel 37:27, basahin natin lahat. Mananahan ako. Ako ang magiging Diyos nila at sila ang magiging bayan ko. Napakaganda. Hindi lamang salita, kundi pangako. Declaration, revelation, ano? Na ang Panginoon mananahan sa iyo. Mananahan sa pamilya mo. Mananahan sa bahay mo. Mananahan sa simbahan mo. Mananahan sa bayan mo at sa bansa mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin lahat, kasama natin ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Take your seats. Letter B, for us to have power. Not only the dwelling, not only the presence, the inhabitants, the habitation of the Lord, but for us to have power. Na tayo magkaroon ng kapangyarihan. Ano ang sabi dyan sa 18? May have power together with all the Lord's holy people. Magkaroon ng power. At matindi ang power na ito sapagkat ito'y galing kay Lord. Sabi ba ng Panginoon sa Matthew 28, all the authority in heaven and on earth were given unto me. At binibigay niya doon sa kanyang mga disipulo. I have given you authority, sabi sa Luke 10:19. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to all the powers of the enemy. And nothing will harm you. Ang ganda. Sapagkat ang power na ito, mga kapatid, galing sa Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos, matindi. At tayo ay tumanggap ng power na ito na galing sa Panginoon. Sabi mo sa katahin mo, may kapangyarihan ka. Sa kabila, you have the power. Kaya dapat gagamitin natin yan. You have the power to bind, you have the power to loose. The power of binding and loosing, sabi sa Matthew 18. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you release on earth will be released in heaven. Kaya sa pangalan ni Jesus, maraming mangyayari. Maraming magagawa. Sabi mo sa tayo, huwag kang matatakot. Minsan kasi nakakalimutan natin yan. Minsan hindi natin na isa sa puso yan. Kung konting problema, takot na tayo. Pero kung titingnan mo ang kanyang salita, ang sabi ng Panginoon, you have the power. Meron kang kapangyarihan. Huwag kang matakot sa mga bagay na ito, kasama natin ang Diyos. Yung nagbigay ng kapangyarihan, kasama natin. Sasamahan ka hanggang sa dulo ng walang hanggan. Somebody say hallelujah. Romans 15:13, naway puspusin kayo ng Diyos na pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan upang kayo'y umapaw sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang lahat po na tumanggap kay Kristo, ang lahat na sumasampalataya sa Panginoon ay binigyan niya ng kapangyarihan. That is the power of the Holy Spirit, the indwelling power of the Holy Spirit na nasa ating mga puso. Kaya nga pag meron dyan na masamang espiritu, kaya mong palayasin sa pangalan ni Jesus.
Sabi ba sa Mark 16:17, ito ang tanda na na matataglay ng mga taong sumasampalataya. Sa pangalan ni Jesus, in my name, they will cast out demons. Pakiramdam mo, meron dyan mga demons, mga evil spirits, you can cast them out. Kaya mo silang palayasin sapagkat ang kapangyarihan ay taglay na natin. Somebody say, thank you, Lord. Kaya lang minsan, tayo ang lumalayas. Tayo ang natatakot. Sabi mo sa tayo, huwag kang matatakot. Acts 1:8 ang sabi, subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag bumaba sa inyo ang Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So, tatanggap. Sino? Yung mga sumasampalataya sa Kanya. Kailan sila tatanggap? Kapag bumaba ang banal na Espiritu. Kapatid, sinasabi ko sa inyo, ang banal na Espiritu ay bumaba na. Kailan? Nung ang Panginoon umakyat. Kaya itong era na ito, yung dispensation na ito, church age, dispensation of the Holy Spirit. Everybody say, why? Because the Holy Spirit is the one leading us. Ang banal na Espiritu ang kumikilo sa atin. Siya po ang nangunguna sa ating mga buhay. Kasama natin ang Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo na nasa sa iyo at nasa katahib mo. Amen? Letter C, for us to grasp, para maunawaan natin ang alin, yung mga bagay na hindi nauunawaan. Sabi sa 18, to grasp how wide, how long, how high, how deep is the love of Christ. Para maunawaan mo, matanggap mo, ma-saturate yung mind mo, kung gaano kahahaba, gaano kataas, gaano kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa iyo at sa mga katahin mo. Para maunawaan natin. Minsan hindi naunawaan ng tao. Bakit? Because of carnality. Dahil wala pa rin Holy Spirit. Pero pag dumating ang Holy Spirit, the Holy Spirit will be the one to explain. The Holy Spirit will be the one to enlighten. The Holy Spirit will be the one to convict us. He will give us light. Liliwanagan ka. Kapag ikaw ay naliwanagan ng Banal na Espiritu, magiging malinaw sa iyo ang mga bagay nito. Somebody say, thank you, Lord. Ephesians 1:17-18. Pakibasa. Kristo, ang kalwalhati Ama, ay bigyan kayo ng Espiritu ng katulungan at ng pahayag upang lubos ninyo siya makilala. Naway maliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang inyong maunawaan ang pag-asa na kalapit ng kanyang pagtatawag sa inyo. Bigyan kayo ng Espiritu ng karunungan, the Spirit of understanding. Minsan, hindi nauunawaan ng mga bagay. Pero pag pinag-pray mo na, later on, nauunawaan mo. Why? Because the Holy Spirit is the one giving you understanding. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng pahayag. Para upang lubos ninyo siya pakilala. Kapag nauunawaan ninyo ang Diyos, nakikilala ninyo siya. Hindi mo siya makikilala kung hindi mo siya mauunawaan. At ikaw ay maliliwanagan. Ang mga mata, ang inyong puso, mauunawaan ng mga malalim na bagay. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan. Kung ikaw, estudyante, lahat ng estudyante magsabi ng Amen. Dahil mo naintindihan sa leksyon, you pray. Nag-aaral ka, ma-exam na, let the Holy Spirit enlighten you. Manalangin ka, ang Banal na Espiritu ang magbigay sa'yo ng liwanag, magbigay sa'yo ng spirit of understanding. Maunawaan mo ang mga bagay. At yung mga nakalimutan mo, maalala mo. The spirit of remembrance. Meron po niyan. Ang Panginoon ang nagpo-provide niyan. Somebody din, thank you, Lord. Colossians 1:9, pakibasa. Simula nang marinig namin ito, kami patuloy na nananalangin para sa inyo na kayo'y puspusin ng kaalaman sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng lahat ng karunungan at pag-unawa espiritual. Hindi mo mauunawaan kung wala kang Holy Spirit. Hindi mo mag-grasp, hindi mo makukuha. Pero kung meron kang Banal na Espiritu at ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa iyo, kapatid, kahit anong lalim, kahit gaano kalawak, kaya mong maintindihan. Minsan sasabihin natin, hindi ko maintindihan taong ini. Pero pag ihinunod mo na sa Diyos, daw medyo makulit-kulit, naiintindihan mo na siya. Bakit? Sapagat ang pag-ibig ng Diyos ang laman na ng iyong puso.
Somebody say, thank you, Lord. Letter D, for us to know. Not only to grasp, but to know. Para malaman. Ano ang sabi ng 19? And to know this love that surpasses knowledge. Malaman mo, makilala mo. Ang alin? Yung pag-ibig na sumusubra, surpass the knowledge. Na susurpass niya ang knowledge and understanding. Yan ang prayer sa atin. Kung bakit ito ang prayer ni Paul para tayo po ay lumago sa ating mga pananampalataya. Gusto ng Diyos malago ka. Gusto ng Diyos mag-mature ka. Kaya we need to know this love. Alin yung love na yon? The love that surpasses knowledge and understanding. Sabi sa Philippians 1:9, pakibasa. Ang ating panalangin na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng kaunawaan. Ang pag-ibig pala pwedeng sumagana. Sumagana sa kaalaman at sa lahat ng kaunawaan. Pero ang tanong, bukas ka ba? Open-minded ka ba? Kapag ikaw ay bukas, papasok. Pero pag ikaw negative ka agad, hindi papasok. Ang tawag dyan, law of attraction, senator attraction. Whatever you respect, you attract. Yung baga, ang tao, irespeto mo, you will attract him. Ang animal, pag prasipa-sipa, umano lang man sa imo. Pero pag inalagaan mo siya, nirespeto mo siya, marani siya sa imo. Mabuot sa imo. Pero kung ika makuris sa iya, marayon sa imo. That is the law of attraction. Araw bangkad sa tuya. You always declare blessing. You always release blessing. Because whatever you release, it will return back to you. The law of attraction, ganun din, parehas din. Ang prinsipyo ng pagkakaloob at pagtanggap. Kapag ikaw marunong magrespeto sa Diyos, irespeto ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, those who honor me, I will honor them. Kaya ang Panginoon, hindi mo siya kayang, you cannot outgive God. Sabi diyan, sumagana sa kaalaman at sa lahat ng kaunawaan ang mga sumasampalataya sa katurunan. Letter E, for us to overflow. Anong sabi sa 19? Pakibasa. That you may be filled to the measure of all, the fullness of God. To overflow. Hindi ka lang puspusin, hindi ka lang punuin, kundi ikaw ay umapaw. At kailan mo makikita na ikaw ay puno na kapag meron ka na nahihira sa iba. Pero pag medyo na ipapano, sa imo sa namuna. Pero pag nakakahiras ka na sa iba, sabihin, umaapaw na. Umaapaw na. At ang biyaya na pinaapaw, laging umaapaw at sinusuplayan ng Panginoon. Sabi ba sa kasabihan, ang kamuti na habang tinatalpusan, lalong hindi na uubusan. Ang kamuting itinanim, habang tinatalbusan, hindi na uubusan. Sabi mo sa katahay mo, tatandaan mo yan. Kaya mga kapatid, mami-measure mo kung ang isang tao nag-overflow na kapag yan nakaka-apekto sa iba. Makikita mo kung ikaw ay napakayaman na, kung ang iba ay dadadaluyan ng iyong pagpapala. Pero kung dahil mo pa, dahil pa sapat, dahil pa nag-aapaw, pero ang purpose ng Panginoon for us to overflow. Bakit? Ano ang sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, ito ay maglalawak. Di ba? Sabi sa John, yung tubig ng buhay na yung tinanggap, walang iba kundi si Kristo, yan ay lalawak. Ibig sabihin talagang magbubukal sa iyong sa iyong pagkatao. Ikaw ay dadaluyan ng pagpapalang walang hanggan. Romans 15:13, pakibasa. Naway puspusin kayo ng Diyos ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya upang kayo'y umapaw sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi lamang sa pag-ibig, hindi lamang sa biyaya, kundi sa pag-asa umapaw, lumaloy sa iba, maapektuhan ng iba, na ikaw ay hindi nakaka-apekto negatively, pero nakaka-affect sa kanila positively. Na nakukuanin na sa ibon. Ngayon, good vibes ngayon yung tao mo. Pag nadagog na ako sa iya, nagpukusog na yan sa kuyang. Ang sa kuyang ang pag-asa na bubuhay. Bakit? Because of the power of the Holy Spirit that is indwelling upon us. Amen? John 7:38, pakibasa. Ang sumasampalataya sa akin ay gayang sinasabi ng kasulatan. Mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na nagbibigay buhay.
Ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, yung prayer na ito ni Apostol Pablo, for us to overflow, prayer din ito ni Jesus. It was not only the prayer of Jesus, it was the proclamation, the declaration, the promise of the Lord. Anong sabi niya? Mula sa kanyang puso, dadaloy ang mga ilog ng tubig na magbibigay buhay. When we say water or living water, it means life. Na ikaw ay dadaluyan ng buhay, hindi lamang buhay, buhay na nakaka-encourage ng iba, nakaka-apekto sa iba. At ito ay galing sa kapangyarihan ng Santo Espiritu yung tinanggap. Psalms 145:18, basahin natin lahat. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya at sa lahat ng tapat na tumatawag sa Kanya. Malapit ang Panginoon, nandyan lagi. Anytime kang mag-call sa Panginoon, nandyan siya. At ang pagtawag mo yun sa Panginoon, mga kapatid, maapektuhan ang iyong kapwa. Dadaloy sa iyo ang kapangyarihan. Dadaloy sa iyo ang biyaya. At habang ikaw ay dinadaluyan, mga kapatid, maraming lugar ang kaaabutan. Sabi sa Salawakyan, ang buhay na walang layunin ay parang barko walang direksyon. Saan man mapunta, tinatangay lang ng alon. Sabi sa tayo mo, hindi ako yun. Ang buhay na walang layunin ay parang barkong walang direksyon. Saan man mapunta, tinatangay lang ng alon. Tayo may direksyon ang buhay natin. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Pangatlo, and last, provider. The divine providence. Not only the prayer, not only the purpose, but the provider na ini-emphasize dito sa Ephesians chapter 3. Na ano? That He is able to do. Somebody say, to do. Sabi sa 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. May kapangyarihan siya na gumawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan, ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. More than we ask, more than we imagine. Kaya mga kapatid, umasa ka sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin anuman ang iyong nais tanggapin. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Amen. Thank you, sis. Philippians 4:19, pakibasa. Philippians 4:19. Ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Jesucristo. Ang istorya nito, mga kapatid, si Apostol Pablo, sinusuplayan, nagbibigay sila ng support kay Paul. Dahil si Pablo, mga kapatid, nangangaral, pumupunta sa iba't ibang mga lugar, nag-outreach. Yung mga taga-Filipos, nagbibigay sa kanya ng support, allowance mo ngaya, pamasahin mo ngaya, kung ano pa mga support. Nung tinanggap ito ni Pablo, hindi lang siya nahimik. Ang sabi ni Pablo sa kanyang prayer, and my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Sabi mo sa katayo mo, He will supply all your needs. All you have to do is to believe. Maniwala ka, manampalataya ka. You share your blessing. As you share your blessing, it will multiply. Amen? Kaya sa iyong pagtatanim, sa VCS, mga kapatid, ang tinataniman yung buhay ng mga bata. Amen. Iba nag-evangelize. Pag uli ninda sa church, nag-report, ngayon, sa mo yung na-evangelize niya, sarap may kabanga. Ano ito sarap may kabanga? Sarap may ang gurang, saka itong kabanga, aki. Sabi niya kay pastor, ano ba ko, ang aki ba kong kabanga? Ito ang bilog. Sabi niyo kung bakit? Puro pagkaaki hanggang sa wagkagurang, naglingkod sa kagurangan. Bilog ang buhay na doon sa kagurangan. Amen? Kaya mga kapatid, ang inyong pagtanim na yan, pag-support sa mga nag-outreach, o kaya nagtuturo sa BCS, mga kapatid, may balik ko yan. Anong balik? Yung supply na galing sa Diyos. And my God shall supply all your needs. Hindi lamang money. When we say all, lahat ng aspeto sa buhay. All your needs according to His riches and glory. Sabi mo sa tayo, mayaman ang Diyos natin. Sabi nga sa Psalms 23, di ba? Pakibasa, ang Panginoon ang ating pastor, hindi ako mag-uula. Napakagandang confession. Napakagandang,
declaration that God is your shepherd. The Lord is my shepherd. When we say Lord, He is the owner. He is the maker. Kaya baga may mga landlord, kag sa diri kandaga. Why? Because He is the owner. And the Lord is the owner. He is the maker of the heaven and the earth. The Lord, the earth belongs to the Lord and the fullness thereof. Ang langit sa Panginoon, ang lupa ay sa Panginoon, pati ang mga nandito sa ibabaw ng lupa, sa Panginoon yan. Sabihin mo sa katayo mo, kasama ka dyan. Kaya ang buhay na yan sa Panginoon yan, ibigay natin yan sa Panginoon. Sapagat hindi sa'yo yan, kay Lord yan. Sabi mo sa katayo mo, tatandaan ko yan. 2 Corinthians 9:8, basahin natin sabay-sabay. At may kakayahan ang Diyos na ipagkaloob sa inyo ang lahat ng biyaya ng sagana upang sa lahat ng bagay ay magkaroon kayo ng kasapatan sa lahat ng panahon at sumagana sa bawat mabuting gawa. So, ang Panginoon kaya kang pasaganahin. May kakayahan siya na ibigay sa iyo ang lahat. Para ano? Para ikaw ay magkaroon. Kung ngayon wala pa, may paparating. Amen? Kung ngayon hindi pa dumarating, baka nasa customs na delay lang. Dahil kasi na mag-declare ng negative sapagkat makakancel ang blessing. The power of words. Letter B. He is able to blow. He is not only able to do, He is able to blow. Paluwalhatian ka. Anong sabi? To Him be glory in the church, in the Christ Jesus, throughout all generations, forever and ever. Amen. Sabi mo tayo mo may forever talaga. Ang Panginoon ang ating kaluwalhatian. Kapag merong nagliliwanag sa iyo, it's the glory of God. Kapag meron na dyan mga nakaparada, mga sasakyan, mga kapatid, that's the glory of God. Pag nag-i-extend na yung church natin, that's the glory of God. Pag ikaw laging naka-smile, nakangiti, that's the glory of God. Mga kapatid, lahat ng bagay na ito sa ating buhay, tandaan po natin, lahat po yan may kaugnayan sa Diyos na manlilikha natin. Kaya, lagi kang masaya, lagi kang masigla kahit may problema sapagkat kasama natin ang Diyos na may gawa at may likha ng langit at ng lupa. 2 Thessalonians 1:12, pakibasa. Upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay maluwalhati sa inyo at kayo naman ay maluwalhati sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos ang Panginoon Jesucristo. Tatandaan po natin that as we glorify the name of Jesus, you will be glorified as well. Kapag itinataas mo ang pangalan ng Panginoon, isinasama ka ng Panginoon. Hindi ka niya iiwanan. Kaya lagi nating itaas ang kanyang pangalan. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. Sabi ba sa Ephesians, di ba? We are seated kasama ng Panginoon sa kanyang trono. Pinaupo kasama ni Kristo. Co-heir, kapwa tagapagmana. Kaya kapag ang Panginoon nag-glorify, kapag ang pangalan ng Panginoon na itataas, yung kanyang mga anak, kasamang na itataas. Kaya nung sabi diyan, upang ang pangalan ng ating Panginoon Jesus ay maluwalhati sa inyo at kayo naman ay maluwalhati sa Kanya. Anong tawag diyan? Connection. Amen? Connection. Bakit? You are connected with the Lord. Sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoon, if you abide in me, and my words abide in you, ibig sabihin, merong relationship, merong connection, merong divine revelation dyan, mga kapatid. Ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Jesucristo. John 17:10, pakibasa. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang iyo ay akin, at ako'y maluwalhati sa kanila. Ito yung panalangin niya sa Ama. He was praying for the disciples. Sabi ng Panginoong Jesus, na sila ay magkaisa, katulad natin na iisa. At ang lahat ng akin ay sa iyo, lahat ng sa iyo ay akin. Ano ibig sabihin? Unity, vertical unity. Na tayo, we belong to the Lord. The Lord belongs to us. Ano man ang sa iyo, kay Lord. Ano man ang kay Lord sa iyo. Pero ang tanong, willing ka ba? Willing ka ba? Ng lahat ng sa iyo, sa Kanya. At ang lahat ng sa Kanya, sa iyo. Palakpakan natin ang Diyos na maluwalhati. Sa ating pagkatapos, basahin natin ang kasabihan, magtiwala sa Diyos kahit hindi mo nakikita ang buong larawan. Siya ang may hawak ng iyong kanawas. So, nandun ating faith. It is the assurance of things hoped for.
If you want to please God, you must have that faith. Because without faith, it is impossible to make Him smile. Panginoon, salamat po sa iyong mayamang salita. Nawa po ito'y tumibo sa aming puso, may apply namin araw-araw sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.